Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1117 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa Chinosu. Halo-halo nga ang mga reaksyon ng mga pirata na nasa isla. Dahil nga ito doon sa sinabi ni Vegapunk, tungkol nga ito sa mga kontinente. Ang ilan nga dito ay nasabi na ibig sabihin daw napakaraming kayamanan sa ilalim ng dagat. Sabi naman ng isa ay engot daw ba to? Hindi daw ganon na yung buong mundo at ang mga lumubog na bayan ay may ginto na. Kahina daw nung ulo nitong isa. Subukan daw niya, sige, 200 meters yung lalim. Panigurado daw na magiging merienda daw siya ng mga CB sa ilalim. Sabi naman ng isa na di ba daw may mga barko naman na kayang makapunta sa ilalim. Sabi naman itong isang pirata na paano naman sila makakabili ng ganun. Sabi naman ng isa na mas okay daw na manligaw na lang daw sila ng mga sirena. Mas sure pa daw yun at nagtawanan na lang sila. Habang ang mga siraulong pirata ay lasing at nagkaagulo. Meron dito mga pamilyar na muka at nakamasid lang sa mga yon. Andito nga itong sila Don Krieg at si Jin. Magkasama nga itong dalawa sa Chinosu. Ang tagal nating di nakita itong mga to. Buti na lang talaga ay yung mga dating karakter ay bumabalik at nagkakaroon tayo ng update. Ganon din dito kay Cricket na naglalakbay nga sa Grand Line na mga nga siya sa mga kwento ni Vegapunk at parang yung mga kwento lang daw ni Nolan. At inaya pa nga niya dito ng pabiro yung mga kasama niya na mag-dive sa ilalim. Lipat tayo dito sa General Hospital ng Marine. Andito nga yung ilan sa mga miyembro ng Swords. Nagpapagaling at nagpapahinga nga sila. Nakikinig din ng mga ito kay Vegapunk at si Kobe nga dito ay nasabi na napakadami nga daw ng mga impormasyon ang narinig niya. Kailangan nga daw niyang isulat yon mamaya. Para nga daw hindi niya malimutan. Sumakit nga daw yung ulo niya sa revelasyon na yon. Sabi nga ni Kujako na nakita nga daw nila yung kapitan nila. Magaling na nga daw ito. Pero ayaw daw muna nito na magpa-istorbo. Sabi naman ni Kobe na mukhang meron silang dapat malaman. At natanong nga nito si Groose. Sabi naman ni Prince Groose ay oo nga daw. Parang kailangan nga daw nilang kumalap ng mga sagot para doon sa nalaman nila. Sabi naman ni Kujako na ngayon nga daw ay sila naman daw ang gagawa ng hakbang. Makikita nga natin dito ang sinasabing captain ni Kujako. Ito nga ay si X Drake na nagpapahinga at nakikinig doon sa mensahe ni Vegapunk. Si Tashigi naman ay tinawagan itong si Smoker na nasa New World. Tinanong ni Smoker kung nasan nga itong si Tashigi at sinabi niya na nasa General Hospital siya at mukhang itong si Smoker ay pupunta nga din doon sa hospital. Sabi naman dito ni Vegapunk na na-realize nga daw niya na medyo napapaisip siya sa punto nga daw na yon. Pero hindi daw siya pwedeng magdagdag ng kung ano-ano dahil dapat yung tunay at totoo lang na espekulasyon ang sasabihin niya. Nakatangsin at napunta tayo dito sa mga bida natin. Nakita nga ni Nami na nawawala na yung barrier. Narinig din niya yung kakaibang tunog at natanong niya kung saan galing yun. Napansin ni Chopper na hindi na nga umuusad yung mga ulap. Sabi naman ni Usopp na okay lang daw yun. Sapat na para pag nag-kudeverse sila ay sasakto lang daw sa tubig. Sabi naman ni Lilith ay sasakto nga daw pero baka doon sila bumagsak sa mga barko na nasa ibaba. Si Brook nga dito ay niready na yung mga cola para sa pag-alis nila. Sabi naman ni Nami na okay daw. Antayin na nga lang daw nila sila Jinbei. Sabi naman ni Jinbei na malapit na nga daw sila at sinusundan daw nila itong kakaibang nilalang na nasa harap nila. Nagtaka naman si Nami, wag na nga daw dumaan sa kung saan itong sila Jinbei, wala na daw oras. Sabi naman ni Jinbei na hindi daw siya nag-shortcut. Yung halimaw daw na sinasabi niya ay papunta na doon sa kanila. Tumingin daw sila sa likod, medyo kakaiba daw yung aura nun. At ayun nga, itong si Saint Nusjuro ay tumalon at mga atakihin nito, yung Sunny. Dito na nga nagulat sila Chopper, Usopp at si Lilith nga din ay nagulat at napasabi na Gorosei daw yan. Nang makita nila Jinbei na aatake yung Gorosei ay ginamit nito yung atake niya na Kataguruma at binalibag nga si Zoro. Pagkabalibag sa kanya yung matake ito ng two sword style Rashomon at hinarang nga yung Gorosei sa ere. Sumasabog nga yung haki nitong dalawang may espada at itong si Saint Nusjuro mukhang nahihirapan nga kay Zoro. Napansin naman ni Zoro na yung espada ng Gorosei ay Kitetsu. Di nagtagal sumabog nga yung clash ng haki nung dalawa at tumalsek papalayo ang mga ito. Nasalo naman ni Jinbei si Zoro. Sinabi ni Zoro na maghanda na nga daw sila Nami na umalis, tatalo na lang daw sila sa Sunny. Sa ibaba naman nito ay andito sila Bonnie na inaantay din ng Sunny. Sinabihan nga ni Bonnie sila Nami na magmadali na dahil padami na ng padami yung mga Marines na nandun. Ilan nga sa mga Vice Admirals ay sinabi na kailangan daw nilang sirain yung barko ng mga Giant. Huwag daw silang matakot sa mga yon. Sila Sanji naman ay hindi nga makakuha ng signal kay Luffy. Ilang saglit lang ay biglang sumigaw si Luffy sa malayo na malapit na daw sila. Ihanda na daw nila yung barko. Napakamot naman si Sanji. Nang marinig niya si Luffy,
Luffy. Yun na daw, si Luffy yun. Si Atlas naman ay okay daw, maghahanda na daw sila. Tuwang-tuwa din sila Oimo at Kashi dahil papunta na din sila Dory at Brogy. Sinabi nga ni Dory na ihanda na daw nila yung barko. Okay daw, sila na ang bahala. Sinabihan ng dalawa ang iba pang mga giant na maghanda na para makaalis na sila sa isla. Kanya-kanya ngang protekta ang mga giant sa barko nila laban sa mga marines. Sinabi nga ng ilan sa mga marines na matatanda na daw yung mga giant na yan. Huwag daw silang matakot sa mga yon. Atake lang daw ng atake. At itong isang magandang page ang makikita natin na naglalaban nga itong mga giant at mga marines. Ang angas lang tingnan ng mga giant habang kinakawawa nila yung mga vice admiral at mga marines. Dahil nga nagkakagulo na, dumating na dito sila Bluegrass na nakasakay sa sea beast. Sinabi nga nito na wag nga daw silang babagal-bagal. Sila nga daw ay mga bantay dagat. Wag nga daw silang maging tagapanood lang. Maging isang bida daw sila ng palabas. At pagkasabi nun, inatake nito yung barko ng mga giant gamit ang sea beast na mukhang giraffe. Bumuga nga ito ng apoy. Nagulat nga si Kashi sa nangyari dahil nagkabutas yung barko nila. Bigla din dumating si Vice Admiral Dal at sinabi na dahil may damage na nga daw yung barko ay ngayon nga daw susuntukin naman daw niya itong si Kashi. At ayun, tumama yung suntok ni Dal na ang pangalan ng atake ay Rock and Roll Blaster. Ang lakas pala nitong si Dal, parang si Garp. Tuwang-tuwa nga itong mga marines dahil sa nangyari. Sa kabilang banda naman, si Luffy nga ay napatingin sa likod nila at napansin na wala na daw doon si Saint Warcury. Kanina lang daw nasa likod nila yon at hinahabol sila. Saan daw yun napunta? Sabi naman ni Dory na maganda nga daw yun. Ang problema na lang daw nila ay yung pagsakay sa barko. Sabi naman ni Brogy na si Luffy na daw ang nagsabi na dapat umalis na sila. Kaya yan, buti na lang walang istorbo. Kaya pala wala na si Saint Warcury ay eto na. Yung apat na humiwalay na Gorosei nandun na pala sa harap ng Iron Giant at tinitingnan nga ito ng mga demonyong Gorosei. Nang makita na nila yung Iron Giant ay si Saint Mars, nagulat na, di ba daw yun yun? Sabi nga ni York na oo daw, yan yung Iron Giant na pumunta ng Marijoa at sumalakay dun 200 years ago. Sabi naman ni Saint Mars na oo nga daw, yan daw yun. Eto na ulit si Vegapunk. Sabi nga nito na meron daw siyang huling sasabihin para daw yun sa mga yon na nagkalat sa buong mundo. Eto daw yung may mga D sa kanilang mga pangalan. Makikita natin ang reaksyon nila Dragon, Blackbeard, si Sabo na naalala sila Luffy at Ace, si Kobe na naalala si Luffy at si Garp, at si Beppo na kasama nga si Lo. Buhay pa yung dalawa, salamat naman. Nang mabanggit ni Vegapunk yung D na yon ay nagagalit na nga si Saint Warcury at sumugod nga ito doon sa Iron Giant at ayun, binangga niya yung walang kalaban-laban na Iron Giant. Tumalsik nga ito ng napakalayo. Pagkabangga ng Gorosei sa Iron Giant ay nagkaroon nga ng aberya sa signal nung live broadcast at nagulat nga yung mga tao bakit nagkaganon. Sila Bibi at Morgans naman ganon din ang reaksyon na ano daw ang nangyari. Natanong nga ng ilang mga Gorosei na nawala na daw ba yung signal. Sabi nga ni York ay wala na daw, tapos na. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nakita natin. Ang daming naganap. Malapit nang makaalis sa mga bida natin sa isla. Ang laban ni Zoro at Saint Nusjuro ay nakaka-excite. Sana ay may kasunod yan. Kung di pa, makakaalis sa mga bida natin. At nagwakas na nga din ang mensahe ni Vegapunk. Sayang, Will of D na sana yung ire-reveal. Natigil pa. Marami pa ang mangyayari. Abang na lang sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!